them as evidence at hindi nila pwedeng interpret it beyond what is presented before them. Sa tingin nyo, with all the faults or yung mga shortcomings of the prosecution, sa tingin nyo po ba merong sapat na basihan, dahil malinaw naman po yung inyong sinabi nyo na pong bias, sapat na basihan na i-impeach si Chief Justice? Lakin dinidiin yung shortcoming. Bakit kuble ng kuble itong defense? Meaning, matibay yung ebidensya. Ngayon, tungkol dun sa acquisition cost, ang assumption nun, binili. But if I were a public official today, I would have had to put in 2008 na ako finally sleeping under the roof of a house I could call my own. Dahil minana ko yung share ng asawa ko eh. Pero hindi ko masasabi kung ano acquisition cost nun eh. Kaya basta nakalista, okay na yun. And then mag-ballpark figure, okay na rin yun. Pero kung suddenly, magpapile si Rene ng a fuller, complete assault by April 30, at may mga nakalagay doon na finally, dollar accounts, well, he has to explain bakit all these years after he left the executive department. Dahil nag-file siya nung kay Ramos eh. Nag-file din nung 2002. Tapos, bilang punong mahistrado, suddenly, nawala. At saka yun ang isang central point. Meaning, ibang paghusga natin sa conduct ng elected public official dahil itong 15 men and women na ito, elected by no one eh. Baka kahit barangay dog catcher, ilan lang ang mananalo sa kanila eh. Kaya ito ang testing, impeachment. Dahil otherwise, wala silang periodic review. Every 3 years, every 6 years. Kaya talagang yan, dapat mas mataas ang standard na hinihingi natin sa kanila. May katanungan po tayo mula kay Miel sa University of the East para kay Attorney Tolentino. Hey, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, Good afternoon. na-mention niyo po a while ago about yung sa acquisition cost dun sa SALN ni CJ Corona na hindi niya na-fill upan. And then, paano po ba nakakalusot yung nakakalusot na hindi ma-fill upan yung acquisition cost? Wala po ba taong nagre-review nung ganung process? And then, at saka, second question is, ano po yung acquisition cost? Kasi I'm a typical individual. Hindi ko po talaga alam yung acquisition cost. Ano po ba yun? Okay. Dapat po merong nagre-review niyan. Kanya lang po itong sa SALN ng mga justices, kailangan humingi ka pa ng permiso sa kanila. So, dapat po talagang yung ating those that are tasked to check on this should perform, no? Marami din naman po, pwede naman gawin ng ombudsman din yan eh. I-check din, o ng COA, no? Pwede nilang gawin yan. So, I think they should do that now. Begin implementing and performing the task that is given to them. Ngayon, ano ba acquisition cost? Yun na nga, yung pinambili mo, magkano mo ito binili? The price that you purchased it. Kanya sabi ko nga, kasi sa SALN, may nakalagay na properties dyan, real property and personal property. Yung personal property, yun po yung mga cash, no? So, kung ikay ginamit mo, yung pera mo, yan ang pera, pambili, let us say, nung iyong kotse, at ang kotse mo ay 1 million, nabawasan yung cash mo ng 1 million, napunta siya sa vehicles, let us say, ng 1 million, no? So, kailangan ganon. Kung sinasabi nila na bumili siya ng condominium, pero wala yung condominium dun sa SALN niya, dapat nandun pa yung cash na pinambili niya. Ngayon, kung inalis mo na yung cash na pinambili mo dun sa condominium, tapos hindi mo pa inilagay yung condominium na real estate mo, di doble ang wala doon. Doble ang understatement nun. Diba? Wala na inalis mo na yung cash na pinambili mo, tapos hindi mo pa dineklara yung binili mong condominium. Double yun. Double understatement. Okay? So, ganun lang yun. So, dapat hindi balanse yung kanyang SALN pagka ganun. May katanungan tayo mula kay Ruby Rubias ng University of the East at kahit sino daw pwedeng sumagot ito. Ruby? Good afternoon po. Kung sakasakali po na mapatunayan na nagkamali po si CJ Corona sa pag-fill up ng SALN niya, sapat na po ba yung basihan para ma-impeach siya?
said, betrayal of the public trust, yun eh. In other words, kung ikaw pinakamataas na mahistrado, hindi mo i-apply yon sa sarili mo. Samantalang yung mga maliliit, ang dami nang naparusahan eh. At hindi rin totoo na kailangan yung review and compliance. Ang sabi ng Korte Suprema, nag-raise sa mga accused yan, sinabi internal procedure lang yon. Pag hindi kinakorek internally at lumabas na, kinastigo yung mga maliliit. So we cannot have one standard for the low-level employees and another one for the Chief Justice. Kaya yun ang hindi natin matanggap nga dyan. Iba ang sinasabing standard, kailangan ma-review daw, samantalang hindi nila tinanggap yan na depensa involving lower-level officials. Roxanne San Jose wants to comment? Sasagutin ko din yung tanong ni ate na tama na para sa akin ng, SAL and ni Corona kasi nga like I said kanina na katulad si Senator Day, it's a betrayal of public trust. Kung kamari ako, politician ako, hindi ako nagdeklara ng SAL-N ko, then syempre magtataka din yung mga tao na, sana kuha yan ni Roxanne, ninako ba niya yan or hindi? Kung ninako naman yan, and then that's already for me a corruption issue na. So dapat kami talaga matanggal for that. Gusto kong tanungin si Attorney Furong kasi Senator Arroyo, Joker Arroyo posted this question also the other day. Yun nga yung tinanong niya, no? Is a correctable offense an impeachable offense? Para po sa inyo. Kaya nga po yun. Kasi sa akin, palagi akong binabase ko kasi yung grounds of impeachment na it must be so grave. Kaya yung if it's correctable, parang it will show na the filling up of the SAL-N was substantially complied with. Kung makikita naman natin yung assets doon, it's just a matter of explaining eh. Kung ang inaamin na asset is R5 lang, at kung talagang yun lang naman yung asset, I think it's just a matter of explaining or in detail. Magdi-disagree lang ako kay Senator Sagisag kasi parang ako palagi, ganun yung pagkaintindi ko sa konstitusyon natin na hindi yung bawat maliit na pagkakamali, impeach ka eh. Parang that's my reading of the Constitution. Na hindi, not each and every small violation. Kaya nga, tinaasan yung antas ng grounds for impeachment because of this, to avoid yung parang masaling ka lang, impeach mo na. Parang ganun eh. Ito magandang Kathy, nakikita natin ito mga kababayan na malinaw yung dapat desisyonan ng mga senador. Ito ba ay sa isang banda supisyente dahil siyempre pinakamataas na magistrate? Or ito ba ay sa kabilang banda dapat hindi supisyente dahil napakataas niyang posisyon, hindi pwedeng matanggal sa ganun lamang? Kaya itong the issues have been clearly identified. Pero kanina nabanggit na yung itong tanong ng isa sa ating audience na acquisition cost, current market value. Andrew, para sa mga professional, mga negosyante, anong tingin nila dito sa debate on these terms? Nakakatawa ba ito? O sa tingin nila ay seryoso talaga ito? Well, seryosong under-declaration. I mean, sa akin, ganyan ang dating, no? Kasi nga, it's not as if that it was misdeclared or the acquisition cost was not declared 1 year, but a series of years, no? So, in the eyes of most people from at least my industry, talagang, something fishy is going on. It really begs the question: was there malicious intent here or not? No, and because nga that it has been parang perennial, I'm inclined to think yes, which is the reason why I don't think it's honorable. I mean, diretsuhan na, no? Which is why I don't think it's honorable anymore. Maraming salamat. Mr. Masigan, may katanungan mula kay Gio. Puntahan naman natin si Robert sa University of the East. May katanungan siya para kay Attorney Balmes. Good afternoon. Katanungan ko lang po, Attorney Balmes, ano po yung mga dahilan kung bakit tumatagal ang paglilitis o ang pagdisolba against the issue of Chief Justice Corona? Thank you. Kasi po iyan, meron ho kasing isang kaso ang Supreme Court na sinabi na kahit ang Chief Justice ay entitled sa due process. When we say due process, yan ho yung
a law that hears before it condemns, proceeds only upon inquiry, and only passes judgment after trial. Magamat sa inyong opinion ay guilty na, ay bibigyan nyo siya ng pagkakataon na magpakita ng kanyang depensa. Hindi ho pwedeng madaliin. Dahil ito ay aking paniniwala, ang ating mga impeachment ay lahat ay naudlot. Yung nauna ay sa walkout po. Yung pangalawa naman ay nag-resign. Bagamat mahigit ng 100 taon ng ating republika, pagdating sa impeachment procedure na ginagarantihan ng Constitution, nasa infantile stages pa tayo. Para tayong baby steps. At kailangan ito'y maituloy ng tama. Yung proseso, yung karapatan. Dahil wala ho ditong appeal. Ito ho'y pagka nagbotohan ng mga senador natin, acquittal or guilty, ay immediately executory. Kaya ito ho, hindi lamang sa karapatan din, kundi dito sa kasaysayan. Dahil maaaring sinasabi ng iba, may impeachment na naman kasunod. Ito ho magiging batayan natin. Ito, kumbaga sa this will be our procedural and moral compass from which all other impeachment cases will take their bearing. Kaya nagtatagal. Para naman po kay Senator Sagisag mula kay Rolly Cruz sa Facebook. Sa desisyon po ng mga senador, posible po kaya na may sama-samahan o makipagsang-ayon sa desisyon ng isang senador dahil kaibigan niya ito? Well, yung sa mga senador, they may not like what I will repeat. They will vote in accordance to their own personal self-interest. And if that will coincide with the national interest, well and good. Pero may tatakbo sa 2013, 2016, kaya yun ang magiging basehan. But yun nga, yung Senado naman natin, in crucial times in our history, talagang naninindigan eh. I like to think that was what we did on September 16, 1991 when we voted out ito sa military bases. Masama ang loob sa amin ni Pangulong Cory, pero enough of us said na after more than 400 years of foreign military presence, time nang lagutin namin yan.